Binulgar ni Miss Sas ang mukhang saltik ng Ensaymada Vlogger. Kasi sabi niya, sick in the head daw ito tinakpan ko kamukha ni Lauren Lee Guardia. Oh, binulgar ni Sas. Involved pala sa mga hazing na pinapahiran ang pokelya at pototoy ng sili. Kinukuskus ng sili. Part of initiation. I think ng mga kapulisan, kung hindi man mga criminology students ito, mga bagong hired na pulis. Mga barangay pulis pa nga, di ba? RBSP ba yon? Oh. Sos, malupit talaga si Sas sa pagbubulgar, sa pagkakalkal. Mukhang marami siyang puting ahas or maybe magaling din siya sa research. Oh. Kaya Ensaymada Vlogger, sa sobrang yung kasipsipan kay Kuting, at sa sobrang kasipsipan nyo nga, wala na kayo sa lugar sa pambabatikos sa mga DDS vloggers na katulad ni Sas, ni Queen Boljakera, ni Banat Bay, ang inyong prinsesa kasama dyan, salamat hindi ako sa listahan. Wala na kayo sa lugar, hindi nyo na lang sagutin at kontrahin yung mga issue-based na debate or current events or intriga. 'Di ba? Kontrahin nyo. Bakit gusto naming makalkal kung paano ginagastos ang buwis ng taong bayan? Kung bakit gusto naming i-disclose ng mga politiko ang milyones na gastos nila, bakit wala silang resibong ipinapakita? Oh, kung bakit hindi ino-audit ng COA ng tama? O di, kampihan nyo, ay ang COA kasi tama naman ang ginagawa ng COA na hindi na kailangang buklatin pa ang libro, ang accounting book ng mga kongresista. Ganon. Huwag yung babalahurain nyo si Sas, sabihin nyo peke ang pokelya, di ba? Hindi original na pokelya, artificial, kasi nga retokada, at kung ano-ano pang bayad ng China, mouthpiece ng China, kung ano-ano mga kumanda kayo ngayon, nakalkal ang baho nyo. Tuloy pati si Direk Daryl Yap, kinakabahan na kay Miss Sas. Dapat bang matakot si Direk Daryl Yap kay Miss Sas? Ito po yung post na yan. Kasi feeling ko dahil nga sa galing ng pagkalkal ni Sas ng baho ng mga ensaymada, nag-aalala rin si Direk Daryl, di ba? Grabe mandurog si Sas, Rogando Sasot. Pakiramdam ko sobrang bait kong tao. Kung ikukumpara daw yung kamalditahan or kamaldituhan ni Direk Daryl Yap kay Miss Sas, mabait siyang tao pa pala. Right? Actually si Sas, finesse mga at kuya, right? Babaihan kasi. Pero ang mga na-expose niya o yung mga expose niya ay talagang makakadurog nga naman ng tao. Kaya sabi ni Direk Daryl Yap, grabe man durog si Sas ng tao. Sas, kung minsan late ako mag-reply o nasisin lang kita, patawarin mo ko. Hoy, Ensaymada Vloggers, learn from Direk Daryl Yap. Kailangan mabahag ang buntot nyo. Pero sa tingin ko, nagbibiro lang naman si Direk Daryl Yap, no? Patawarin mo raw ha, Miss Sas, kasi late minsan or nasisin lang ang mga messages mo. Late mag-reply, pasensya ka na. Ang grabe rin bumanat na si Direk Daryl Yap na tumutupi kay Miss Sas, parang ganon. Malaking kakulangan yon sa akin na dapat kong iwaksi at itama. Hindi pwedeng busy ako. Dapat may oras ako sa'yo. Kung ayaw mong durugin ka ni Sas. Mula ngayon, kahit nagsushoot ako ng pelikula, ng content, or kahit commercial, ipapack up ko, ititigil ko, pause muna, tigil na, pack up na, no? Evacuate, ganun ba yun? Pack up, tapusin ang shooting, sasagot ako kay Sas, ganun ba yun? Magka-reply lang or makareply lang kay Sas. Nuestra Señora de Pólvora de Hens, amiga. Viva! Viva! Sabi. Naging santa pa nga. Parang topic natin kanina. Naging santa na nga si Sas. Sambahin ang ngalan ni Sas kung hindi durog kay Sas. Mabahag kaya ang buntot ng mga Ensaymada Vloggers kay Sas? I-comment nyo yan sa comment section. Sabi naman ni Sas or sagot ni Sas kay Direk Daryl. Dear Daryl Yap, mahaba ang pasensya ko. Mataas ang binabalahura tolerance ko. Kahit balahuraan siya talagang kayang tiisin. Sobrang haba. Pero kapag nasa dulo na, let's not go there or else. Right? Kumbaga magpapasensya, ganyan naman kami mga akla matiisin, 'di ba? Hindi naman kasi kami babae na
talagang dadaanin sa tampo or yamot or whatever or pagiging moody, ay kasi nga hindi kami totoong girl, kailangan namin maging mapagparaya, 'di ba? Tawag doon, matiisin, ganoon. Mga martir ang mga akla, habol kami ng bongga sa lalaki kapag napaibig kami mga ate at kuya. Kaya trained kami to have that kind of patience, no? Or tolerance. Pero syempre, kapag naubos na ang pasensya, naupos na ang kandila, uwigsi na ang PC or whatever, kung ano man mga ginagamit na idioms, kasi pag naubos na ang pasensya namin, ay pasensya din kayo, durugan tayo, no? Mata mo lang ang walang latay, ika. Ganun ba yun? Anong sabi ng mga fans ni Direk Daryl dito? Mula ngayon, SAS solution na ako. Akala ko ba ay may solusyon? Ayan, hindi na niya ikakampanya si Senadora Amy, si Miss SAS na, hindi lang sasambahin, ikakampanya pa niya. SAS solusyon. Balita sa ma'am, nag-iintay daw sila. Actually po, ang alam ko nga sa ma'am, dapat September, yung Mabuhay Aloha Mabuhay. Bago ang campaign period. So, 2024 next year. Bago ang campaign period. So, palagay ko mga December ito ipapalabas, if not January. No, December kung 2024. Kung January 2025 yon. Kasi ang campaign period po ng 2025 elections ay papatakyan ng mga March no? Kasi May ang elections, di ba? Sa 2025. So, mga March magsisimula yung kung bago ang kampanyahan, feeling ko ipapalabas to ng December. Perfect ang December next year para ipalabas ang Mabuhay Aloha Mabuhay. Direk Daryl Yap, shout out, ramdam ko, i-revise mo ang kwento. Kung meron ka namang, or i-revise nyo ni Senadora Amy ang kwento. Dapat lang. Kasi, hindi nabilib ang taong bayan kay Kuting at kay Ahas. So, syempre, ang Mabuhay Aloha Mabuhay, yung third and final chapter po ng Made in Malacanang. Di ba, dalawa na yun napalabas eh. Made in Malacanang, Martyr or Murderer, di ba, Meme at saka Mom. So, ang last part ay Ma'am, Mabuhay. Feeling ko nakikinig naman si Direk Daryl Yap sa vlog natin. Kung magagawi siya dito. No? Open naman siya sa advice si Direk Daryl Yap. Basta constructive yung criticism or something. Kailangan mo nang i-revise Direk Daryl kasi hindi nabilib ang taong bayan kay Kuting at Ahas, di ba? And ang ma'am kasi, pasok na dyan ang mga Duterte sa kwento. Kasi magta-transition na di ba? Duterte and then susunod na si PBBM. Kaya nga si Aga Mulak ang pasabog sa huling part ng ano. Ay, hindi nyo pa ba napanood ang Mom? Sorry naman. Spoiler alert. Ang gumanap po na Senadora Amy ay si Yula Valdez, napakagaling. And ang gaganap po na ano sabi ko na ang gaganap na PBBM ay si Aga Muta. Ganun ba ka-pogi? Well, pogi naman si PBBM, to be fair. Sino ang gaganap na ano? Direk Daryl Yap, sino ang gaganap na First Lady, si ano ba? Yung si Patricia Ismael. Direk Daryl Yap, bigay mo na kay Patricia. Bagay. Bakit kay Patricia? Di ba maliit din naman yon? Pero hindi pwede rin Eugene Domingo, kaya lang mabait yung mukha ni Eugene Domingo eh. I-comment nyo nga sa comment section sino ang gusto nyong gumanap na First Lady. Kasi ito po yung mukha ni Patricia, Ang tagal ko inisip, kamukha talaga niya si Ma'am Shikels, mga ate at kuya. Hawig talaga niya. Actually, komedyante to. Ayan nag-vlog na ako patungkol dyan. Ayan si Patricia. Hawig sila ni Ma'am Shikels, di ba? Direk Daryl Yap. Hello, Miss Patricia. Miss Patricia Ismail is one of the celebrities na nakita ko sa ABS-CBN nung unang punta ko sa Katol Network. Yeah, Patricia, hindi mo pa, matagal na yon, like siguro mga year 2005. Matagal na talaga. Ilang dekada na yun. Magto 2 decades na mga ate at kuya. Miss Patricia, ang program pa nun sa ABS-CBN ay
Magandang Tanghali Bayan. Hindi pa yung It's Showtime. MTV pa nun eh, right? Sina Willie, sina Randy. Naabutan nyo ba mga ate at kuya? Reminiscing, di ba? O, yan. O, parang si Ma'am Shikels, di ba? Parang talaga siya si Ma'am Shikels. Oh! Ay, ang liit. Yan, naabot nyo po ba yung MTV, mga ate at kuya? Yon. O, bata pa dito si Patricia. Yeah, sina Randy Santiago, si Willie Revillame, John Estrada. Sila pa yun, di ba? Oh, doon ko nakita si Patricia. I'm not sure kung guest lang siya sa MTV or Magandang Tanghali Bayan noon. Hindi ko sure kung guest lang siya, pero nakita ko siya doon. Maliit lang siyang babae. And nung nag-iisip ako kung sino ang kamukha ni Ma'am Shikels na artistang babae, siya agad ang pumasok sa isip ko at gumawa nga ako ng meme patungkol dyan. Ito mismo yung picture na ginawa kong meme. At saka ano, nag-photoshoot ito. Nag-pictorial si Patricia, mga ate at kuya. Sandali, hanapin ko lang para sa inyo. Sana makita ko. Nag-photoshoot siya na kahawig niya si Ma'am Shikels. Hindi ko makita. Pakita ko lang sa inyo. Parang sinadya. Sineto ni Direk Daryl eh. Oh. Sana makita ko. May meme nun eh. Ay, ba't hindi ko makita? Baka mali ang spelling ko. Teka lang ha. Ginaya niya talaga yung, parang ano niya, in-impersonate niya. Ginaya niya si First Lady. Kamukhang kamukha talaga. Oh, hindi ko makita. Ay, wala. Nag-share ako nun. Siguro share ko na lang ulit sa sooner. Hindi ko makalkal mga ate at kuya. Kaloka. Oh. Yeah. So, where were we? Kailangan mong i-revise Direk Daryl Yap yung kwento. Lalo pa at ikaw na rin mismo ang nagbulgar na, ayan, Made in Malacanang. Ikaw na rin mismo ang nagbulgar na hindi naman okay ang relationship ng Senator Amy sa asawa ni PBBM. At may family feud, tama ba? Sabi ni Queen Bolchequera, may family feud ngayon ang mga Marcos with the Edralins din, aside from yung feud ng magkakapatid, Senadora Amy and PBBM. Iba kasi eh. Iba ang pamumuno ni PBBM sa gustong mangyari ni Senadora Amy. Maraming mga ginagawa si PBBM, activities, programs, and whatever, na kinokontra ni Senadora Amy. And ano yung balita na pinapipirma yung mga Edralin? Yung mga Edralin, yung, di ba, yung middle name ni dating Pangulong Marcos eh, yung tatay. So, mother side, pinapipirma daw ng something. Anong document nga yun? Para daw, quick claim, right? Quick claim. Para siguro makamkam nila yung mga maybe shares sa mana ng mga Edralin. Siyempre, yung nasirang Marcos na presidente, Marcos Sr., kung mamimigay man ng kanyang pamana, hindi niya kakalimutan ang mother side niya. Hindi lang puro mga anak niya ang bibigyan, di ba? Maybe mga tito, tita, pamangkin, apo, sa mother side. Siyempre, malapit naman yun sa nanay niya, alangan. Kung ikaw nga PBBM, malapit ka kay Madam Imelda eh. For sure, balang araw, hindi lang ang mga anak mong tatlo ang bibigyan mo ng biyaya, pati rin ang mga kapatid ng nanay mo ngayon, right? Kapatid ni Madam Imelda, pamangkin, mga apo, mga Romualdez. Kaya nga, di ba, may nakaupong Romualdez ngayon. What do you think, mga ate at kuya? Dapat bang matakot ang mga ensaymada vloggers kay Miss Sas? Dapat na bang matakot ang palasyo sa pwedeng maging part 3 ng Made in Malacanang na gagawin ni Direk Daryl Yap? Dapat na ba niyang i-revise ang kwento? Hindi na ba dapat niyang pabanguin ang pangalan ni PBBM? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.